Patungkol pa rin sa halala na uwi sa Toscoin ang pagproklama sa ilang lokal na posisyon sa bansa. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Gio Robles. Nag-Toscoin ang dalawang numero 1 konsehal sa Solano, Nueva Vizcaya. Parehong nakakuha ng 1,351 votes sina Thomas Dave Santos at Clifford Tito. Sa huli, si Santos ang naiproklamang number 1 councilor. Sa ilalim ng batas, maaring daanin sa draw lots o palabunutan at Toscoin ang tiebreaker basta't sang-ayon ang parehong panig. Sa Cebu, nagkilos protesta ang ilang aktivista sa Kapitolyo. Hiling nila sa COMELEC manual recount. Maging si dating Mandawi City Mayor Jonas Cortez kinwestiyon ang resulta ng eleksyon. Anya, nagkaroon ng election fraud at manipulasyon sa datos ng resulta. Sa kanyang sulat sa COMELEC, sinasabing mas madami raw ang botong pumasok kumpara sa aktwal na bilang ng mga bumoto. Iimbestigahan naman daw ng COMELEC ang mga matatanggap nilang reklamo. Ang mga partido nga maagrabyado is given the leverage of the office to file the necessary remedial measures. Sa Bangsamoro Region, gumawa ng kasaysayan si Dato Tukaw Mastura bilang pinakaunang halal na gobernador ng Maguindanao del Norte. Nakakuha siya ng 199,049 votes kumpara sa 76,260 na boto sa pamangking si Teng Mangudadato. Prioridad ni Mastura na mapaunlad ang probinsya at magtayo ng business hub. Ang unang pinakamalagang proyektong natin is how to make Maguindanao Norte an industrialized or a best business center. Kasi nandiyan po ang Pulyok, nandiyan po ang airport natin. Kailangan natin mga investors po para mabubuhay yung bar. Ang running mate naman ni Mastura na si Vice Governor-elect Dato Marshal Sinsuat, tututukan daw ang mga rido o away ng mga pamilya na madalas pagmula ng gulo sa probinsya. Nasabi namin nung kampanya is una-una yung peace and order. Yes. Yun yung una na priority na gagawin namin sa Maguindanao del Norte. 11 House prosecutors naman sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ang hindi na makakabalik matapos ang eleksyon. Inaalok na ito ngayon sa mga bagong papasok na kongresista. Isa na rito si incoming mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na tinawagan daw mismo ni House Speaker Martin Romualdez para i-offer ito. Matatandaang si De Lima ang spokesperson ng grupong unang naghain ng impeachment complaint kay VP Sara noong Disyembre. Sagot niya, I would always be willing, as I said, kung anuman role ang pwede sa akin na sa tingin ko kaya ko at magagampanan ko ng katapatan, ng buong katapatan, I will do it. Pasok na rin si Akbayan Party List First Nominee Attorney Chel Jokno na kilalang human rights lawyer. Matatanda ang Akbayan Party List ang nag-endorso ng unang impeachment complaint laban kay VP Sara sa Hulyo pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatakdang umpisahan ng Senado ang impeachment trial laban sa bise. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5.